Kaya bilang Seventh-day Adventist, ay sinuri po natin kung ano ang nakasulat sa pahina 566. At na-discovery po natin na yung binasa ni Wendell Talibong, Itong aklat na ito, The Great Controversy, mga kapatid. Kay Ellen Goldwhite ito. Pahina 566 sa naturang aklat. Ito po ang ating mabasa. Bible translations. The most important Latin translation was made by Jerome at the close of 4th century. In the Catholic world, it gradually achieved canonic authority. at na-discovery po natin na yung binasa ni Wendell Talibong na makikita daw sa Great Controversy sa pahina 566 ay hindi po natin matatagpuan yung kanyang binasa sa pahina 566. Ano na naman ang itatawag natin kay Wendell Talibong dyan? Honest ba? Totoo ba siya sa kanyang pag-present sa mga referensya na ipinapakita niya sa kanyang video? Napansin niyo mga kapatid? Gumamit siya ng ibang edisyon para lang ipalitaw na nandaya tayo at yung binasa natin ay wala sa aklat ni Ellen G. White. Bago niya ginawa ito na pwedeng mapahiya yung inaniban niyang siktang tatag ni Ellen Goldwhite, naisipan kaya niya, how about kung ang mga Seventh-day Adventists ay merong ganito silang aklat na katulad sa aking edisyon at sinabi niyang Na makikita daw sa Great Controversy sa pahina 566 ay hindi po natin matatagpuan yung kanyang binasa sa pahina 566. ngunit pag tingnan nila, meron pala sino ang litawng sinungaling. Samahan ninyo ako. Ito yung lingkod Wendell Talibong muling makasama ninyo sa pagkakataong ito at kung bago lang kayo sa ating channel, inanyayahan natin na magkikayat sa ating mga kapatid na Katolikong magsubaybay at huwag kalimutan din kung bago ka lang na mag-like, huwag kalimutan ding i-share ito at i-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo at mag-comment mga kapatid. Sasagutin natin si SD Evangelist Dan Maasin sa kanyang modus. Iwan ko kung pinag-aralan nga ba niyang mabuti na ang ginamit daw na version o edisyon ng Great Controversy ay hindi mabasa sa kanya, kaya ang ipinakita ko ay hindi talaga makita sa naturang aklat. Ganon na ba ka-desperado ang Seventh-day Adventist na evangelist na gumamit lang ng ibang edisyon para ipalitaw na hindi talaga nakasulat yung binasa natin? Naisipan kaya niya, how about kung ganito ang lalabas sa pagsagot, sino ang lilitaw na sa sinabi niyang Para hindi tayo magiging sinungaling sa harap ng maraming tao. dapat hindi tayo magiging sinungaling sa harap ng mga tao at lalo na sa mga miyembro ng Seventh-day Adventist na merong ganitong aklat na kapareho sa akin at bakit yung aklat na nasa hawak niya ay ibang edisyon, paano natin nalaman? Imagine mga kapatid, ano yung pahayag ni Dan Maasin para lang ipalitaw
sa mga nanonood sa kaniyang video na yung binasa natin ay di makita sa aklat ni Ellen Goldwhite na founder ng Seventh-day Adventist. Ito, kaya may mga nag-request dapat sagutin si Dan Maasin. Abay, mas matindi ang ginawa ni Wendell Talibong sa aklat namin na The Great Controversy. Ganito raw ang ating mababasa sa pahina 566. Pakinggan natin siya. Itong aklat na ito, The Great Controversy, mga kapatid. Kay Ellen Goldwhite ito. Pahina 566 sa naturang aklat. Ito po ang ating mabasa. Bible translations. The most important Latin translation was made by Jerome at the close of 4th century. In the Catholic world, it gradually achieved canonic authority. Kaya bilang Seventh-day Adventist ay sinuri po natin kung ano ang nakasulat sa pahina 566. At na-discovery po natin na yung binasa ni Wendell Talibong na makikita daw sa Great Controversy sa pahina 566 ay hindi po natin matatagpuan yung kanyang binasa sa pahina 566. Ano na naman ang itatawag natin kay Wendell Talibong dyan? Honest ba? Totoo ba siya sa kanyang pag-present sa mga referensya na ipinapakita niya sa kanyang video? Oh, tuwang-tuwa siya, mga kapatid, di ba? Oh. Parang kumbisyedo siyang di mabasa sa aklat na ito ang binasa natin. At imposible naman kung inosenteng-inosente si Dan Maasin na yung aklat ni Ellen Goldwhite na The Great Controversy ay meron yung iba't ibang edisyon kahit pa kapareho ang cover. Sa aklat ni Ellen Goldwhite, makita ninyo iba't ibang edisyon, mga kapatid, sa kanyang aklat. Pero baka sabihin, di po ba ito ang hawak ko? O magkapareho kami ng hawak kulay sa aklat, The Great Controversy. Yun, sa hawak niya. Pero napansin niyo ba, bakit sinabing ibang edisyon ang kaniya? Sa ipinakita niya, pansinin ninyo, ang page nasa itaas. Di ba ba? Nasa taas ang page. Pero yung sa akin, nasa baba. Napansin niyo ba ang pagkakaiba? Sa kay Dan Maasin, nasa itaas ang page. Ang ginamit ko, ang page, ay nasa ibaba. Ito ang pagkakaiba, mga kapatid. Kaya, ibang version ang kanyang ipinakita at nasubukan kaya niya na isipin na how about kung ang aklat nila mismo ay videohan natin, ipakita natin kung ba, di ba makita. Ito, mga kapatid, pansin niyo, videohan natin dahil sabi niya wala talaga. Sige, ito, The Great Controversy, America's Rolls Prophecy, videohan natin, page 566. Okay, ito na. Pakita natin, page 566. So, videohan natin ang kanilang aklat na sabi, The Great Controversy. Ito ang bahagi na sinisitas ko, kinukot ko, mga kapatid. Palapitan natin, ang bahagi na sabi niya, di mabasa. The most important Latin translation was made by Jerome at the close of the court. Palapitan pa natin, lapitan natin. Ito, page 566. Palapitan natin. Dahil di daw mabasa. The most important Latin translation was made by Jerome
at the close of 4th century. So, nabasa natin. Nandito sa aklat ninyo na sabi mo, di makita. Kaya, kung nabasa natin na naunang sinabi mo, di mabasa, sino kayon ang lilitaw na Para hindi tayo magiging sinungaling sa harap ng maraming tao. so para di tayo magiging sinungaling sa harap ng tao. Nasubukan mo kaya na pinag-isipan bago ka sumagot? Na yung edisyon ng aklat ni Ellen Goldwhite na ginamit mo, kapareho ba sa edisyon na ginamit ko? Walang pagkakaiba sa Confraternity Bible, mga kapatid. So, nasubukan mo na yung pinag-isipan yan. Dahil, kitang-kita naman ang malaking pagkakaiba, mga kapatid, na sa hawak niya na great controversy ni Ellen Goldwhite, kahit ito, balik natin, ito ang hawak ko at ito din ang kanyang ipinakita, di daw mabasa kaya tuwang-tuwa siya, pero nang ipinakita niya ang page nasa itaas na bahagi, yung sa kanya, pansin ninyo, pero yung nasa hawak ko, ang page nasa babang bahagi. Kaya although kapareho kami ng aklat The Great Controversy, kapareho kami, pero ibang edisyon. Nasubukan mo ba yang isipin bago sinagot mo? How about kung ang mga Seventh-day Adventist na nagsubaybay ngayon ay merong ganitong katulad sa akin? Sino ang lalabas na sinungaling? Okay. Isa-isahin natin ito, mga kapatid. Dahil ito ang issue ni Dan Maasin kasi. Na yun, di mabasa daw sa hawak niya, kaya naging sinungaling ako. Para hindi tayo magiging sinungaling sa harap ng maraming tao. At baka sabihin na naman ni Windel Talibong na nagkamali lang siya sa pagbibigay ng pahina. Abay, mga kapatid, 2 bisis po niyang ginamit at binanggit ang Great Controversy sa pahina 566. See? Tama. 2 bisis ko binanggit ang pahina 566. At hindi yan mali. Ang mali lang yung edisyong hawak mo, dahil hindi kapareho sa edisyong hawak ko. Dahil kung videohan natin ang hawak ko, eto, tingnan mo. Tingnan mo. Videohan natin 566. Na di daw mabasa. Di daw mabasa. 566. Di daw mabasa. Ito, aklat ito ni Ellen Goldwhite. Ito, The Great Controversy. Itong bahagi na ito, ang binasa ko, na sabi ni Dan Maasin, di daw mabasa. Kaya, sinungaling daw. Itong bahagi na ito. Di daw mabasa, mga kapatid. Sabi ni Dan Maasin. Sa kaniyang hawak na aklat. Di daw mabasa. Pero, tingnan niyo. The most important Latin translation was made by Jerome. Di po ba? Napakalinaw. Nandito po, Dan Maasin. Ngunit, ibang aklat ang pinipresenta mo para lang ipalitaw na hindi talaga mabasa sa aklat ni Ellen Goldwhite. Ganito lang yan. Halimbawa, meron din kayong aklat
na sandali itong aklat na ito na ito aklat na ito. May kotisyon din ito. Alam niyo ba, may kotisyon ito na ang aklat na ito kinukot niya sa pahina 78, kinukot niya ang aklat Katoliko na ang pamagat ay The Faith of Our Fathers. Ito, The Faith of Our Fathers by James Cardinal Gibbons. Anong pahina ang kinukot niya? Page 56. Ito, mabasa. Di po ba? Mabasa from page 77 to 78, ito ang mabasa natin. The Cardinal declared, "You may read the Bible from Genesis to Revelation, and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The Scripture enforce the religious observance of Saturday." Faith of Our Fathers, page 56, James Cardinal Gibbons. Ito ang kinukot ninyo na aklat. Pero sa hawak ko na Faith of Our Fathers, kung pansinin ninyo mga kapatid, abay, di natin mabasa ang page 56 sa aklat na ito. Bidyuhan natin pakita natin. Ito, ang Faith of Our Fathers. Hanapin ninyo dito sa page 56 na ang binanggit at kinukot nila. So hanapin ninyo. Di makita, di po ba? Yung kinukot nila na from Genesis to Revelation, and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. May nabasa ba kayo? Wala. Wala tayong mabasa. Di po ba? Wala talaga. So, ibig sabihin, malaking posibilidad na ibang edisyon ang ginamit ng author na itong Seventh-day Adventist na si Mark Finley kaysa edisyon na hawak ko. Yung ipinakita ni Dan Maasin, mga kapatid, na ang ginamit ko daw ay di makita sa naturang aklat na hawak niya, natural. Di makita dahil yung ipinakita at ipinalabas mo ay ibang edisyon kaysa hawak ko. Kaya tuwang-tuwa pa siya. Balik natin siya. Abay, mas matindi ang ginawa ni Wendell Talibong sa aklat namin na The Great Controversy. Ganito raw ang ating mababasa sa pahina 566. Pakinggan natin siya. Itong aklat na ito, The Great Controversy, mga kapatid. Kay Ellen Goldwhite ito. Pahina 566 sa naturang aklat. Ito po ang ating mabasa. Bible translations. The most important Latin translation was made by Jerome at the close of 4th century. In the Catholic world, it gradually achieved canonic authority. Kaya bilang Seventh-day Adventist, ay sinuri po natin kung ano ang nakasulat sa pahina 566. At na-discovery po natin na yung binasa ni Wendell Talibong na makikita daw sa Great Controversy sa pahina 566 ay hindi po natin matatagpuan yung kanyang binasa sa pahina 566. Ano na naman ang itatawag natin kay Wendell Talibong dyan? Honest ba?
Totoo ba siya sa kanyang pag-present sa mga referensya na ipinapakita niya sa kanyang video? Kaya sinuri bang mabuti ni Dan Maasin na yung hawak niya na aklat o libro, mga kapatid, ay katulad sa edisyon na hawak ko? Sinuri ba talaga niya para di mapahiya yung Seventh-day Adventist na tatag ni Ellen Goldwhite? At dito na-discover natin na ang ipinakita niya kahit katulad sa akin, ibang-iba talaga dahil yung ipinakita niyang The Great Controversy, ang pahina ay nasa itaas na bahagi, samantalang ang dala ko na The Great Controversy na binasa ko, ang pahina ay nasa babang bahagi. Ito ang pagkakaiba. O kaya'y sadya lang ba gumamit ng ibang edisyon itong si Dan Maasin ng Seventh-day Adventist para yung mga inosinteng kaanib ng Seventh-day Adventist ay mapapaniwala niya na yung ginamit natin ay wala talaga sa loob ng aklat ni Ellen Goldwhite. Pero, kaya nga nagtanong ako, nasubukan kaya niyang o kaya naisipan kaya niyang mabuti ang ginawa niya. How about kung videohan natin tulad nito at ipakita natin yung sabi niyang di mabasa sa aklat, sino ngayon ang magiging sinungaling sa publiko? Oh, pansinin niyo, balikan natin ha. Videohan natin. Oh. Page 566. Oh. 'Yon. Yan ang binasa natin sa history sa Bible yan, mga kapatid. Na sabi ni Dan Maasin, di daw mabasa. Di mabasa sa hawak mo, ibang edisyon ang dala mo. Oh, so, nasa baba na bahagi ang pahina. Ang sa kanyang dala, nasa itaas na bahagi ang pahina. Imposible naman kung ganon na lang talaga ka-inosente o kaya'y ka-ignorante itong evangelist ng Seventh-day Adventist, mga kapatid. Para lang ipalitaw na yung Biblia, ito ang bahagi, pakita natin at sasagutin natin punto por punto, mga kapatid. Nauna nating sinagot kasi yung kay Loren Botner, no? Na sabi niya, chinapchap, pinutol, kaya mas malubha pa ang ginamit natin sa kanilang aklat. Ito. Kung ang aklat ni Loren Botner na isang protestante ay pinutol, chinapchap ni Wendell Talibong para lang linlangin kayo. Oh, pinutol daw, chinapchap. Anong tawag pag kumuha ka sa naturang aklat ng na yung quotation? Ano po ba ang ibig sabihin diyan? Dapat gagamit tayo ng mga dalubhasa sa wika. Ito po ang mabasa sa Webster Comprehensive Dictionary Encyclopedic Edition, page 1037. Quotation, the words quoted or cited, a passage from a book. Yun po ang ibig sabihin ng quotation, Dan Maasin. Hindi po ang buong aklat o pahina ang ipakita mo. Pero anong sabi ko? Ito ang totoo. Ano ang totoo? That the Catholic Church produced the Bible and that we receive it from her. Bakit? Sino ba ang
naghati sa chapter and verses sa Biblia. Ang Katoliko. Tingnan nyo ang Biblia ninyo. Lahat na protestante, di po ba, ang chapter and verses ay katulad talaga sa chapter and verses ng simbahang Katoliko. Ikong ayaw ninyo sa otoridad ng simbahang Katoliko. Dapat magawa kayo, although ang Seventh-day Adventist wala naman silang sariling Biblia, namimili lang ito, gagawa kayo ng inyong sariling Bible na may chapter and verses na iba sa Katoliko. Yeah? So, yan. Tuloy natin mga kapatid. Abay, mas matindi. Sinagot na pala natin itong kay Loren Abotner, mga kapatid, na ang sabi ko, ito ang katotohanan. At tinuloy niya, kung anong tinuloy niya, hindi pa rin nagiba ang katotohanan dahil ang dissenting opinion sa naturang author, paano daw magiging ang Katoliko ang nag-produce ng Bible na ang title ng Pope ay huli na. So, non sequitur, it does not follow. Bakit? Dahil nag-exist na yung pinuno kahit huli nang naging official na title ang kaniyang titulo sa pagiging pinuno. Ha? Okay, tuloy muna natin siya. Tuwang-tuwa siya sa aklat na hinawakan niya dahil ibang edisyon. Ang ginawa ni Wendell Talibong sa aklat namin na The Great Controversy. Bakit? Ayan, ibang ginawa ko sa aklat. Nakita niyo naman, binibidyohan naman natin. Sino ngayon ang lilitaw sa publiko na parang inosente si Dan Maasin sa sarili nilang aklat? Dan? Parang kumbinsido kayata na wala talaga dahil ang hawak mo ay iba. Ikaw talaga napaka-joker mo. No. Sige, tuloy natin. Ang sabi niya kasi, ganito raw ang ating mababasa sa pahina 566. Pakinggan natin siya. Itong aklat na ito, The Great Controversy, mga kapatid. Kay Ellen Goldwhite ito. Sa pahina 566 sa naturang aklat, ito po ang ating mabasa. Imposible naman kung inosente nito si Dan Maasin at iba pa mga pastor. Sa kanila ito. Ito mabasa natin. Bible translations. The most important Latin translation was made by Jerome at the close of 4th century. In the Catholic world, it gradually achieved canonic authority. Bakit? Iba't ibang taon, yun mismo ang kanilang aklat ang nagsabi. Sa simbahang Katoliko, gradually achieved canonic authority. Kaya bilang Seventh-day Adventist, ay sinuri po natin kung ano ang bilang Seventh-day Adventist daw, mga kapatid, sinuri. At nang naglabas siya ng ibang edisyon, akala niya naisahan na tayo. Ngayon, sino ang naisahan? Okay, tuloy natin. Sulat sa pahina 566. Sa pahina 566. Sa hawak niya, mga kapatid, at sa hawak ko na aklat, pansinin niyo, ang sa kanya ay nasa itaas na bahagi ang page. Ang sa akin, nasa baba na bahagi ang page. Di ba? So, nag-present siya, iwan ko kung sadya talaga niyang ginawa, nag-present siya ng aklat na iba ang edisyon. Ito mga kapatid. Iba ang edisyon sa hawak niya para palitawin na yung binasa natin ay wala talaga sa loob. Pero di niya naisipan
na pwede nating videohan upang ipakita sa publiko kung totoo bang wala sa loob yung binasa natin. Okay, tuloy natin. At na-discovery po natin na yung binasa ni Wendell Talibong na makikita daw sa Great Controversy sa pahina 566 ay hindi po natin matatagpuan yung kanyang binasa sa pahina 566. Natural dahil iba ang edisyon sa iyo. Oh. Ganon ka na ba ka-inosente? Akala mo ba na ang The Great Controversy ay isa lang na edisyon aklat? How about Dan Amaasin? Na ang mga kaanib ngayon ng Seventh Day Adventist, meron silang ganito. Nakatulad sa edisyon ko. At nakikinig sila sa inyo. At binuksan nila ang 566. At nabasa nila na yung binasa ko na kotasyon nandito pala sa loob. Sino ngayon ang lilitaw na magiging sinungaling sa publiko? Naisipan mo ba yan bago mo sinagot? Okay, tuloy natin. Abay, napakatindi mga kapatid ang panlililang na ginawa. Napakatindi talaga. Ang ginawa mo bago mo sinagot, dapat pinag-isipan mong mabuti. Ha? Okay, tuloy natin. Ni Wendell Talibong. Yung sa kay Lauren Buitner ay pinutol at sinapchap lang niya para malinlang kayo. Dito naman sa aklat namin, sa The Great Controversy, abay, wala talaga tayong makikita sa kanyang binasa. At para mapatunayan natin na yung binasa ni... So, para mapatunayan na sa aking binasa pa, wala tayong makikita. Bakit? Nakita mo ba yung binasa ko? Iba sa hawak mo. Ganun ba talaga ang mga Seventh-day Adventist? Mahilig na lang mamimiki. Dahil, bakit mamimiki? Ibang aklat ang pinakita mo. Walang pagkakaiba yan sa nagtestimony mga kapatid na napakilalang Madre daw. Madre daw siya. Galing sa Vatican. Piki naman. Okay, tuloy muna natin. Sa 566 ay hindi talaga natin matatagpuan sa aklat na ito. Di daw matatagpuan sa aklat. Natural. Dahil ang hawak mo, ibang edisyon. Naisipan mo ba yan? Bago ka sumagot? Di mo ba naisipan din na pwede kang madinggoy pag ilabas ko ang video mismo sa loob ng aklat na hawak ko? Okay, tuloy natin. Babasahin natin ang kabuuang nakasulat sa pahina 566. Babasahin daw natin ang kabuuan. Sige. Ito, babasahin natin. Conflict to regain control of the world, to re-establish persecution, and to undo all that Protestantism has done. Catholicism is gaining ground upon every side. See the increasing number of her churches and chapels in Protestant countries. Look at the popularity of her colleges and seminaries in America, so widely patronized by Protestants. Look at the growth of ritualism in England and the frequent defections to the ranks of the Catholics. These things should awaken the anxiety of all who prize the pure principles of the gospel. Protestants have tampered with and patronized popery. They have made compromises and concessions which papists themselves are surprised to see and fail to understand. Men are closing their eyes to the real character of Romanism and the dangers to be apprehended from her supremacy. The people need to be aroused to resist the advances of this most dangerous foe to civil and religious liberty. Many Protestants suppose that the Catholic religion is unattractive and that its worship is a dull, meaningless round of ceremony. Here they mistake. While Romanism is based upon deception, it is not a coarse and clumsy imposture. The religious service of the Roman Church is a most impressive ceremonial. Its gorgeous display and solemn rites fascinate the senses of the people and silence the voice of reason and of conscience. The eye is charmed. Magnificent churches, imposing processions, golden altars, jeweled shrines, choice paintings, and exquisite sculpture appeal to the love of beauty. The ear also is captivated. The music is unsurpassed.
The rich notes of the deep-toned organ blending with the melody of many voices as it swells through the lofty domes and pillared aisles of her grand cathedrals cannot fail to impress the mind with awe and reverence. This outward splendor, pomp, and ceremony that only mocks the longings of the sin-sick soul is an evidence of inward corruption. The religion of Christ needs not such attractions to recommend it. In the light shining from the cross, true Christianity appears so pure and lovely that no. Ano na naman ang itatawag natin kay Wendell Talibong dyan? Honest ba? So ano ang itatawag niyo kay Dan Maasin? Honest ba siya sa pag-present ng ibang edisyon, mga kapatid? Para lang ang lilitaw ay Para hindi tayo magiging sinungaling sa harap ng maraming tao. At baka sabihin na naman ni Wendell Talibong na nagkamali lang siya sa pagbibigay ng pahina. Abay mga kapatid, 2 bisis po niyang ginamit at binanggit ang great controversy. At hindi yan mali dahil pag videohan natin, muli nating ipakita sa inyo, ito po ang resulta. Pag videohan natin, page 566 talaga. Mabasa talaga yung binasa natin na pinasinungalingan ni Dan dahil ibang edisyon yung pinakita niya. Yan. Nakita nyo may bagay. Yun ang kotisyong binasa ko sa history ng Bible. Naisipan ba yan ni Dan na kung mag-present siya ng ibang edisyon na aklat, pwede siyang mabutata pag ilabas ko ang video sa naturang aklat na sabi niya di talaga mabasa? Yun ang bahagi. The most important Latin translation was made by Jerome at the close. So, napakalinaw. Kaya, kung sakaling magiging leksyon din ito ni Dan, yun bang sinabi nila, dapat gamitin muna natin ang common sense. Although, common sense is not common to everyone. Pero, gamitin sana yung common sense. Dahil lang ba may pamagat, great controversy, ipalitaw mo na yung hawak mo na great controversy ay kaparihong edisyon sa akin? Bakit sabihin mong iba talagang edisyon? O tingnan mo, ipinakita mo. Diba? Ang pahina, page, nandyan sa itaas. Ang sa akin, ang page, nandyan sa ibaba. Magkaiba talaga. Pero, kung muli nating ipakita mga kapatid, videohan natin, dahil nauna niyang sinabi na, ano daw? Para hindi tayo magiging sinungaling sa harap ng maraming tao. At baka sabihin na naman ni Wendell Talibong na nagkamali lang siya sa pagbibigay ng pahina. Abay mga kapatid, 2 bisis po niyang ginamit at binanggit ang great controversy sa pahina 566. So hindi talaga ako nagkamali. Mali lang ang ipinipresenta mong aklat dahil ito ang hawak ko na the great controversy. Naisipan mo kaya na baka ipalabas ko ang video ng hawak at ikaw ang mabutata sa sinabi mong hindi mabasa yung kotisyon ko? Naisipan mo kaya ito? Naisipan mo kaya na daming mga Seventh-day Adventist na nanonood at posibleng meron silang hawak na ganitong aklat na sinabi mong di mabasa? Pero kung ipakita natin ito, yun ang kinukot ko. Yun po ang kasaysayan na sinabi mong di mabasa. Yun po ang ipinakita ko. Nasabi niyang di mabasa. Ngayon, nabasa natin. Pagkatapos nabasa, sino ngayon ang matatamaan sa sinabi mo? Para
hindi tayo magiging sinungaling sa harap ng maraming tao. O, yun. No? Dapat, bago sumagot, pag-aralan, gamitin ang common sense para hindi tayo magiging sinungaling sa harap ng maraming tao. may tama ka dyan. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.